것은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Sinalubong ko ang nakakasilaw na liwanag. Kumurap-kurap ako ng ilang beses bago lumiwanag ang aking paningin. Buhay pa ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiiyak dahil hindi nangyari ang gusto ko. But, hindi ako mabubuhay kung walang rason. With the thought, nabuhayan ako ng loob. Nilibot ko ang paningin ko sa kwartong ito. Halos lahat ng nakikita ko ay puting pintura. Nasa ospital ba ako? Nakita ko rin ang dextrose na nakaturok sa akin, pati na rin ang mga kamay kong may benda. I smiled sadly. Siguradong magkakaroon na to ng piklat. Ang ginawa ko sa sarili ko. Pinigilan ko ang sarili kong umiyak. Wala na akong maisip na iba pang rason para mabuhay sa mga oras na yun. Para makatakas sa lahat, lalo na para hindi ko marinig ang boses niya. Itinas ko ang braso ko upang abutin ang tubig dahil nauuhaw ako. Kumikirot man ang kamay ko dahil sa sugat ay pinilit ko itong abutin hanggang sa may pumasok. Ang dating lalaking may color brown na buhok ay yung lalaking sinabing kung mabait. Let me. At inabot sa akin ang isang basong tubig na agad ko namang inubos ang laman. You're finally awake. How are you? Tanong nito. Ayos lang ako, salamat. Bulong ko. Next time, don't do that again. Ngumiti siya. Siya lang ang nakita ko ngumiti. Oh, didn't to know you're awake. Excuse me. And he turned his back. Huminga na lang siya ng malalim. Kung gusto nilang akong patayin noon una pa lang, bakit hindi na lang ako nila pinabayaan? Bakit kailangan pa nila akong buhayin? Tapos ano ang mangyayari? Bumukas ulit ang pinto at nakita ko ang isang napakagandang babae. Malawak ang pagkakangiti nito sa akin. How are you, Miss Watson? He asked as he checked my dextrose and my wrist. She's a doctor, I guess, dahil sa puting coat na suot niya. I am feeling better. Thanks. I answered, pero parang bulong ito. Good. May masakit pa ba sa'yo? Umiling-iling ako. Kahit masakit naman talaga ang mga kamay ko dahil sa paglaslas ko. Ngumiti siya. You know what? You're a very pretty lady. If something bothering you, tell me, okay? I am willing to help you. That morning was the second time I saw you lifeless. And promise me na hindi na ulit iyon mangyayari, okay? Siya na siguro ang kauna-unahang tao na nagsabi lahat ng iyon. Nakaramdam ako ng kaunting pag-asa na may taong mabait sa akin. Katulad niya. Namumuong ang luha sa mga mata ko. Shh! It's okay to cry. Go on. And she smiled again. Kung alam niya lang na halos sa araw-araw kong umiiyak. Thank you. At humagulhol ako. She's the very first person that I know she genuinely cares. At hindi niya alam na sa simpleng salitang iyon ay pinasaya niya ang puso ko ng sobra-sobra. She hugged me. Hindi ko ini-expect iyon, pero niyakap niya ako. Such a crying baby. Ate is here. Pinunasan niya ang luha ko. Makalipas ang ilang minuto ay humiwalay na siya sa yakap. I think that's enough, Italia. You need to rest now. Alam kong kulang pa ang 2 araw mong pahinga. Totoo ba ang narinig ko? 2 araw? So, ibig sabihin 2 araw akong walang malay? Due to over fatigue, stress, at maraming dugo ang nawala sa iyo. So you need to rest now. Ngumiti ulit siya ng malungkot. Kakausapin ko na lang ulit kita mamaya dahil may gusto akong malaman pero kapag okay ka na. Tumango ako. Mukha namang mabait. Hindi niya naman siguro ako sasaktan, di ba? I smiled a little at ipinikit ko ang mga mata ko.
Tama na! Ayoko na! Sigaw ko. Aba, wala ka ng galang? Sinisigawan mo na ako ngayon, ha? At sinuntok ako sa tiyan at pinagsasampal. Lasing na naman siya kaya ganito na naman ang inabot ko. Napahiga ako sa maruming sahig dahil sa pisikal na sakit na natamo ko. Umiiyak ng tahimik. Tama na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na uulitin. Parang awa mo na. Watson? Naramdaman ko naman ang pagising sa akin ng kung sino man. Tama na. Hindi na mauulit. Sigaw ko hanggang tuluyan kong naimulat ang mga mata ko. Masamang panaginip na naman. Hey! 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 Tawag niya sa tensyon ko dahil sa takot kaya ako nagpapanik. Kinalma ko ang sarili ko. Nightmares don't leave me. I hate it. Parang hinihila ako pababa hanggang hindi ko na makilala pa ang sarili ko at mabuhay na lang sa mga hindi magagandang alaala. Mananatili sa walang hanggang kadiliman. Nakakapagod. Malayo na ako sa kanya pero pakiramdam ko nandyan pa rin siya at sasaktan na naman ako anumang oras. Tinakpan ko ang mukha ko habang humihikbi na naman. Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang lahat ng ito. Oo, at nakalaya na ako sa kanya. Ngunit hindi sa mga ginagawa niya. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, mukha niya at ang kalupitan niya ang nakikita ko. Feels like hell. Be with me forever. Ruining me completely. I'm tired. Gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang mapalitan ng magagandang alaala ang mapait na alaalang ito. Ngunit paano? Paano? Walang-wala ako. Na hindi ko nga alam kung sino ako bukod sa pangalan ko. Basta isang araw na lang nagising ako kasama niya sa impyerno. You okay? Muntak ko nang makalimutan na may tao pala akong kasama. Umiling ako. I think you should eat something first bago ko matawagin si Doc Sav. Here. Ibang lalaki na naman ngayon ang kausap ko at hindi na si Mr. Brown-haired guy. Itong isa ay singkit ang mga mata. Tiningnan ko naman ang pagkaing nakahain sa harap ko. Ibang-iba ito sa pagkaing ipinakain sa akin doon sa kwartong iyon. Biglang naramdaman ko na naman ang gutom, kaya nilantakan ko ang pagkain ibinigay niya. Gusto kong maiyak sa sarap ng pagkain, ngunit napagod na siguro ang mga namamaga kong pang mga mata. Inabot naman niya sa akin ang isang basong tubig. Levi, sabi niya. Noong una ay naguluhan ako, pero nagets ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin. Napansin kong parang nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Noong una kaming magkita, para silang mga tigre na handa akong pulapain. Pero hito sila at nagbaga magandang loob sa hindi ko alam na dahilan. Pero sa halip na isipin ko pa ang mga iyon, ay nagpapasalamat na lang ako dahil hindi ko na kailangan matakot pa. Sana nga ganyan na lang sila. Tumango siya sa akin at lumabas ng kwarto. Ilang sandali lang ay pumasok ang doktor. Sa pagkakatanda ko ay Sav ang kanyang pangalan. Done eating, right? Tumango ako. Okay, stay still at kailangan ko itong gamot. Pinanood ko lang siyang iturok ang syringe sa isang maliit na tube ng dextrose ko. Dan, ngumiti siya. Maiwan mo na kita dito, okay? I still have rounds to do. Be strong, Italia. Bukas makakauwi ka na. And she walked out from the room. Naiwan na naman ako sa puting kwarto na ito. Sino ang magbabayad sa hospital bills? Saan ako pupunta bukas? Wala naman akong matutuluyan at siguradong pinaghahanap ako ng tito ko hanggang ngayon. Hindi ko alam kung saan napunta ang pag-iisip ko nang may tumikim. Lumingon ako at nakita
ko ang mga bughaw niyang mata. Katulad din ng mata ni Doc Sav, ang lalaking sinabihan ko nang patayin niya na ako. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagkatitigan hanggang sa ako na ang umiwas. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Watson. His voice was cold as ice. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako sa perpekto niyang mukha, ngunit hindi ko pa rin alam ang sasabihin ko. You are stupid. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hindi ko yun inaasahan. Pero oo, alam ko. Ilang beses na niyang sinabi sa akin ng tito ko. Ilang beses niya nang ipinamukha sa kanya na hindi bago ang salitang yan. Nakakapanibago lang na marinig iyon sa ibang tao. Yumuko ako at sinabing, I know. Sa pinakamahinang boses, I should be the one to kill you. Nanginig na naman ako sa nakakatakot niyang boses at sa presensya niya. Kung alam mo lang ang rason kung bakit ko ginagawa iyon. Gusto ko lang mawala ang boses niya sa isip ko. At iyon ang alam kong paraan. Sa mga sandaling iyon, masisisi mo ba ako? I beg, but you didn't kill me. Ginawa mo na sana na nga. Nagmamakaawa ko sa iyo. Nandun na eh. Kakalabitin mo na lang ang gatilyo. At tapos na ang problema mo. Tapos na ang paghihirap ko. Tapos na ang lahat. Because that was not the right time yet. Bakit parang pinaglalaroan na lang ako? Tutulungan, bubuhayin, tapos may balak pa rin pala silang patayin ako sa huli? Bakit hindi na lang nila ako hinahayaang mamatay? Kailan? Kung binuhay nila ako para patayin lang din, I will wholeheartedly accept it. Yun din naman ang gusto kong mangyari, di ba? Kaysa mapunta ulit sa impyernong buhay kasama ang tito, unang taong bumili sa akin. What? He asked, confused. I looked at him direkta sa nakakalunod niyang mga mata. Ganun pa rin, wala ako makitang emosyon o ekspresyon. Blanco. Kailan ang tamang oras para patayin niyo ako? I swallowed the lump on my throat at pinigilan ko ang nagbabadyang mga luha. Bakit niyo pa ako tutulungan kung papatayin niyo rin naman ako? I added without breaking the eye contact. Hinayaan niyo na lang sana akong mamatay sa banyong iyon. Hinayaan niyo na lang sana ako. And that's it. Hindi ko na napigilan ang mga luha kong nagsimulang tumulo. You're on your own now, Watson. You're free. And he turned his back. Tama bang narinig ko? Pero bago ko muna isipin ang lahat ng iyon, ay tumayo ako para pumunta ng banyo. Humawak ako sa stand kung saan nakakabit ang dextrose ko upang kumuha ng suporta. Hindi ko alam kung bakit parang isa akong pilay. Hindi makalakad ng maayos. Pero ginawa ko ang lahat at ilang hakbang na lang makakarating na ako sa pinto ng banyo nang napaupo na lang ako sa sahig dahil hindi ko na kaya. Gusto kong umiyak pero gulat ang nararamdaman ko nang may mubuhat sa aking papasok sa banyo. Ang lalaking kumausap sa akin kanina. Akala ko nakaalis na siya. Bumalik siya. You are not going to break the mirror and do it again, are you? I knew that. At binaba niya ako. Tapos lumabas na ulit siya ng banyo. What was that? Binuksan ko ang pinto ng ilang minuto bago ako nagtapos. At nakita kong nandoon siya sa gilid ng pinto. Mukhang hinihintay akong makalabas. Walang sabi-sabing binuhat ulit ako pabalik sa kama. Seriously? Bago pa man ako makapagsalita, ay tumalikod na siya.
Hindi ko alam kung pinanganak siyang parang pasa ang daigdig at galit sa mundo, sa tao at sa lahat. Hindi ko inasahan ang tulong na iyon mula sa kanya. Anong nakain niya?